Isang umaga ang Lunes, ika-15 Mayo, taong 2023, isang lalaking may payat na mukha at puno ang pag-alala ang dumating sa himpilan ang pulisya ang San Miguel, Bulacan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jose at naroon siya upang iulat ang kahina-hinalang pagkawala ang kanyang kapatid na lalaki at pamangkin. Ang direktang tumanggap ng ulat ay si Police Major Ramon Cruz, isang investigador. Nang makita ang kaseryosohan sa mukhang nagrereklamo, inanyayahan niya ito sa loob ang kanyang opisina. Ginoong Major, nagsimula si Jose sa tinik na hindi maitago ang pagkabalisa. Ang kapatid ko po, si Mario, at ang pamangkin kong si Toto, 13 taong gulang, ay 4 na araw nang nawawala. Ilang araw ko na silang sinusubukang tawagan pero hindi ko sila makontak. Tinanong ko na rin ang kasama niyang construction worker. Pero sabi nila, hindi na raw nila nakita si Mario mula pa noong nakaraang linggo. Kailan mo sila huling nakausap? Tanong ni Major Cruz. Nung Biyernes pong hapon, tumawag siya sa akin para sabihing magpapahinga lang sila sa bahay ngayong weekend. Si Mario ay isang responsableng tao. Hindi siya kailanman lumiliban sa trabaho o umaalis nang hindi nagsasabi. Lalo na ang pamangkin kong si Toto, napakabait na bata at naghahanda para sa kanyang final exams. Walang dahilan para bigla na lang silang mawala ng ganito. Huminto sandali si Jose. Huminga ng malalim na tila nakipon ang lakas ng loob para sabihin ang pinakamahirap na bahagi. Kahapon, dahil sa sobrang pag-alala, pinuntahan ko ang bahay ng kapatid ko. Pero ang hipag ko, si Lina, ay napakakalmado. Sabi niya, dinala raw ni Mario si Toto sa Batangas para bisitahin ang isang dating kasamahan sa army na malubha ang sakit. Nakmamadali raw silang umalis kaya hindi na nakapagsabi sa akin. Mayroon bang kahina-hinala sa paliwanag na iyon para sa iyo? Tanong ang Major. Opo, mayroon. Sobrang kahina-hinala, git ni Jose. Kakaiba ang kilos ang hipak ko. Ilang araw nang nawawala at hindi makontak ang asawa at anak niya pero wala man lang siyang bahid ng pag-aalala. Para pa siyang nainis kapag marami akong tanong. At ang pinakamahalaga, humina ang boses ni Jose ay nitong nakaraang araw. Laman ng sismis ng kapitbahay ang tungkol sa relasyon ng hipak ko at ng isang lalaking nangangalang Richo. Kasamahan din siya sa construction ni Mario. Madalas daw siyang nakikitang pumapaligid sa bahay ng kapatid ko. Kahit nung pumunta ako ron kahapon, nandun din siya. Natatakot po talaga ako na baka may masama nang nangyari sa kapatid at pamangkin ko. Ang salaysay ni Jose ay agad na nagdulot ng alarma. Ang kaso nga sabay na pagkawalang ng 2 tao na may makasalungat na mga pahiwatik at ang paglitaw ng isang 3 tao ay hindi na isang ordinaryong kaso. Agad na iniulat ni Major Cruz ang bagay na ito sa kanyang nakatataas. Isang pangkat nga investigador ang mabilis na binuo na may unang misyon na beripikahin ang impormasyong ibinigay ni Jose. Sa ngayon, ituturing muna natin itong missing persons case, sabi ni Major Cruz sa kanyang mga kasamahan. Isang team ang sasama kay Jose sa bahay ni Mario para direktang makausap si Lina, obserbahan ang kanyang kilos at kumpirmahin ang kanyang salaysay. Ang Team 2 naman ay mananatili rito para suriin ang impormasyon tungkol sa kaibigan sa Batangas at alamin ang background at relasyon ni Richo. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang unang grupo mga investigador sa Barangay Paraiso sa bayan ng San Miguel. Ang bahay ng pamilya ni Mario, isang bungalo, ay tahimik na nakatayo sa dulo ng isang maliit na eskinita. Pagdating ng pulis, ang eksenang tumambad sa kanila ay eksakto sa ikinuwento ni Jose. Si Rico ay nakaupo sa balkonay habang si Lina ay naglalaba sa likod bahay. Ang kanilang pagsasama sa bahay ang nawawala sa isang araw, ang Lunes ang umaga ay lubhang di pangkaraniwan. Nang makita ang pulis, lalo na ang kapatid ng kanyang asawa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lina at Richo. Mabilis na pinunasan ni Lina ang kanyang kamay sa damit at lumabas para harapin sila. Magandang umaga, Ginang Lina. Kami po ay mga pulis mula sa himpilan ng San Miguel, sabi ni Major Cruz. Nandito kami para imbestigahan ang ulat ni Jose na nawawala ang iyong asawa at anak. Maaari mo bang sabihin sa amin kung nasaan ngayon sina Mario at Toto? Si Lina ay nagpakitang kaunting pakalitong ngunit sinubukang manatili sa kanyang inihandang salaysay. Magandang umaga po.
Ang mag-ama po ay nagpunta sa Batangas. Binisita po nila ang dati niyang kasamahan sa army na may malubhang sakit. Dahil biglaan po ang kanilang pag-alis, hindi na nila nasabihan si Jose. Sabi niya ng matatas na tila handa na ang sagot para sa mga tanong na ito. Maaari mo bang ibigay sa amin ang pangalan, address o numero ng telepono ng kaibigang iyon para aming ma-verify? Sa pagkakataong ito, nagsimulang mag-atubili si Lina. Hindi ko po sigurado Hindi ko po kasi gaanong tinatanong ang tungkol sa mga kaibigan niya. Ang sabi niya lang po ay sa Batangas. Ang kilos ni Lina ay lalong nagpatindi sa hinalang nga investigador, ngunit nanatili silang kalmado. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Major Cruz. Isang tawag mula sa team sa istasyon. Sinanyasan niya ang lahat na tumahimik at sinagot ang tawag. Report po, Major. Narinig ang boses nga investigador. Na-check na po namin ang listahan ng mga kasamahan sa army ni Mario. Mayroon ngang isa sa Batangas, pero nakausap na po namin ang pamilya niya. Kinumpirma nilang maayos ang kalagayan niya at walang sinumang Mario o Toto na bumisita sa kanila nitong nakaraang linggo. Ibinaba ni Major Cruz ang telepono. Tinitigan niya ng malalim si Lina. Ginang Lina, katatapos lang naming mag-verify. Maayos ang kalagayan ang kaibigan nga asawa mo sa Batangas at hindi niya nakita ang iyong mag-ama. Ngayon maaari mo na bang sabihin sa amin ang totoo? Sa harap ng matibay na ebidensya, nagsimulang gumuho ang malamig na panlabas na anyo ni Lina, namutla siya at nautal. Hindi ko alam. Iyon ang sinabi niya sa akin, baka sa ibang lugar sila nagpunta. Nakita ni Rico na hindi maganda ang sitwasyon kaya't sumingit ito at nagsalita ng malakas. Anong ginagawa ninyo? Tinatakot ninyo ang isang babay? Usapan nilang mag-asawa kung saan sila pupunta? Paano malalaman ang asawa niya ang lahat? Ang pakikialam ni Richo ay lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na may itinatagong madilim na lihim ang dalawa. Ngunit ang hinala ay hindi ebidensya. Sa ngayon, kasinungalingan lamang ang hawak nila. Wala silang anumang patunay na tumutukoy sa isang krimen. Alam ni Major Cruz na wala na siyang makukuha pa rito, kaya't nagpasya siya. Ginang Lina, Ginoong Rico, inaanyayahan namin kayong dalawa sa himpilan para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkawala ni na Mario at Toto. Heto po ang imbitasyon. Natapos ang pagsisiyasat sa bahay. Sina Lina at Rico ay walang nagawa kundi sumama sa mga pulis. Si Josa ay pinakiusapang manatili sa bahay upang tulungan ang ibang opisyal sa pag-inspection. Habang pabalik sa istasyon, si Major Cruz ay malalim na nag-isip. Ang kasong ito ay lumipat na mula sa isang ordinaryong missing persons case patungo sa isang kasong may malinaw na bahid ng krimen. Malinaw na nagsisinungaling si Lina para paktakpan ang isang bagay. Team 1, utos niya sa radyo. Isagawa ang kumpletong background check kay Rico. Kailangan nating malaman kung sino talaga siya. Team 2, patuloy na makipagtulungan kay Jose at kausapin ang ibang malalapit na tao para makakuhang impormasyon tungkol sa anumang alitan sa pamilyang biktima. Tiyak na hindi simple ang kasong ito sa himpilan ng pulisya. Sabay na isinagawa ang interogasyon kina Lina at Rico, ngunit walang naging pag-usat. Ang dalawang suspek, kahit na hinarap sa malinaw na ebidensyang kanilang pagsisinungaling, ay nanatiling matigas ang bibig. Alam nilang hanggat hindi nahahanap nga pulis ang mga biktima, hindi sila maaring kasuhan. Si Rico, na tila sanay sa ganitong sitwasyon na tuso, ay nagpakita ang kahangahangang pagiging kalmado. Mariin niyang itinanggi na may alam siya sa pagkawala ang mag-ama. Sinisiraan lang ako, sabi ni Richo sa isang kalmadong tono. Totoong may relasyon kami ni Lina. Kasalanan namin iyon. Pero kung saan dinala ni Mario ang anak niya, wala akong alam doon. Ni hindi nga ako pumunta sa bahay ni Lina noong gabing iyon. Ang salaysay ni Jose ay dahil may galit siya sa akin kaya sinisiraan niya ako. Gumawa siyang isang kwentong nakpalabas sa kanya bilang isang inosenteng kalaguyo lamang sa isang misteryosong pagkawala. Sinubukan niyang ibaling ang lahat ng sisi sa biktima na nagsasabing baka na aksidente ang nga ito. Samantala, sa kabilang interrogation room, ibang taktika ang ginamit ni Lina. Walang tigil siyang umiyak, ginagampanan ang papel ng isang kawaawang asawa at isang inang nagdadalamhati sa pagkawalang anak. Hindi ko po talaga alam kung nasaan ang mag-ama ko, humikbi si Lina.
Ang sabi niya sa akin ay pupunta sila sa Batangas, kaya iyon ang pinaniwalaan ko. Baka hindi sila doon nagpunta kundi sa ibang lugar. Ang asawa ko po ay pabago-bago ang isip, madaling sumama sa mga kaibigan. Nag-aalala rin po ako ng sobra. Nang tanungin nga investigador tungkol sa relasyon niya kay Richo, inamin ito ni Lina ngunit iniba ang direksyon. Alam ko pong nakamali ako, pero isa lang po akong babaeng nalulungkot at hindi nabibigyan ng pansin ng asawa. Si Richo po ang laging nasa tabi ko, dinadamayan ako kaya po naging marupok ako, pero panandaliang tukso lang po iyon. Hinding-hindi ko po naisip na iwan ang asawa at anak ko para sa kanya. Ang kanilang nasalaysay ay puno ng kontradiksyon ngunit may isang layunin. Itanggi ang anumang pakakasangkot sa pakawalan ng dalawang biktima. Makalipas ang halos 8 oras na walang resulta at dahil wala pang sapat na ebidensya para ikulong sila sa isang kasong kriminal, napilitan ang pulisya na palayain sina Lina at Rico. Ngunit may utos na bawal silang umalis sa bansa at sa kanilang lugar. Alam ni Major Cruz na mapanganib ang desisyong palayain ang dalawang pangunahing suspek, ngunit kailangan itong gawin ayon sa proseso ng batas. Gayunpaman, isang mahigpit na 24 oras na surveillance plan para kina Lina at Rico ang agad na sinimulan. Bawat kilos, bawat tawag, bawat pakikipakita nila ay lihim na sinusubaybayan mga pulis na nakasibilyan kasabay ang patuloy na investigasyon sa ibang anggulo. Ipinadala ang isang team para suriin ng mas malalim ang background ni Richo. Ang resulta ay nakpahiwatik na hindi ordinaryo ang nakaraan na laking ito. Mayroon siyang dating asawa sa kanyang bayan sa Nueva Ecija, ngunit nahiwalay sila matapos mahuling nambababait na nanakit. Mayroon din siyang malaking utang dahil sa pagsusugal. Pumunta si Rico sa Bulacan para magtrabaho sa construction, ngunit naging kilala sa pagiging mambobola at mahusay sa panlilinlang mga babae. Isang ibang team naman ang nakfocus sa pagkuhang impormasyon tungkol sa buhay mag-asawa ni Mario. Mula sa mga kwento ng mga kapitbahay at malalapit na kamag-anak, nalaman nga investigador na hindi masaya ang pagsasama ang dalawa. Si Mario ay isang masipag na tao at mahal ang kanyang anak, ngunit medyo strikto at hindi marunong magbahagi ang damdamin. Si Lina naman ay may mataas na pangarap sa material na bagay, madalas na hindi nasisiyahan at ikinukumpara ang kanyang asawa sa iba. Matagal na palang may lamat ang kanilang relasyon. Lumipas ang ilang araw na walang pakusat sa investigasyon. Sina Lina at Richo, matapos palayain, ay naging maingat. Halos hindi sila nakikita o nag-usap. Sinubukan nilang mamuhay ng normal sa ilalim ng pagbabantay ng pulisya. Tila natigil na naman ang kaso. Malakas ang paniniwala ma-investigador na pinatay na ang mag-ama, ngunit hindi nila mahanap ang katawan, hindi nila mahanap ang crime scene. Sa panahong tila wala ng pag-asa, isang di inaasahang let ang lumitaw mula sa isang di inaasahang tao. Si Jose mula nang mawala ang kanyang kapatid at pamangkin ay halos hindi na natutulog. Ang pagpapalaya kina Lina at Rico ay lalo pang nagdulot sa kanyang galit at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, nagpasya siyang bumalik sa bahay ng kanyang kapatid isang gabi. Hindi siya pumasok, tumayo lamang siya sa labas, tinitingnan ang pamilyar na bakuran, umaasang may makikitang kakaiba na maaring nakaligtaan niya. At pagkatapos ay napako ang kanyang tingin sa lugar ang lumang balon, na basta na lamang tinakpan ang ilang piraso ang tabla. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang reklamo ni Mario nga isang linggo bago ito mawala. Nakakape silang makapatid. Sinabi ni Mario na nitong nga araw na iyon, ang tubig sa lumang balon sa likod bahay ay may kakaibang amoy na pakabaho. Balak daw niyang magpatawag mang maglilinis nito sa darating na weekend. Ang alaalang ito ay kumonekta sa isa pang detalye na hindi niya napansin dati dahil sa pakalito. Ang tablang nakatakip sa balon ay mukhang bago. Ang kulay ng kahoy ay mas matingkad kumpara sa lumang semento at lumot sa gilid ng balon. Isang balon na biglang bumaho at pagkatapos ay dali-daling tinakpan. Ang dalawang detalyeng tila walang kaugnayan ay biglang nakugnay, na nagdulot ng matinding hinala sa isip ni Jose. Agad niyang tinawagan si Major Cruz para iulat ang detalyeng ito. Ang napakahalagang impormasyong ito ang naging liwanag sa dulo ng tunnel para sa mga investigador. Nang gabing iyon, nakpatawag ng agarang pulong si Major Cruz. Lahat ng miyembro ng team ay nakaisang opinyon.
kailangang suriin ang balong iyon. Isang emergency search warrant para sa buong kabahayan at lote ni na Mario na may espesyal na paktuan sa balon ang agad na inihanda at isinumite sa korte para sa pag-apruba. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng lubusan ang araw, muling dumating ang puwersang pulisya sa Barangay Paraiso. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon silang determinasyon at isang malinaw na target. Sinasabi ang kutop ni Major Cruz na ang sagot sa pagkawala ang mag-ama ay wala sa Batangas o sa anumang malayong lugar, kundi nasa ilalim ang madilim na tubig ang lumang balong iyon. Madaling araw ang ika-17 ngigam Mayo. Ang dating tahimik na Barangay Paraiso ay biglang nakagulo. Maraming pulis, kasama ang truck ng bumbro at rescue vehicles, ang pumasok sa maliit na eskinita at naglagay ang mahigpit na police line sa paligid ng bahay ni Mario. Ang residente na nagising sa ingay ng nga sasakyan at di pangkaraniwang presensya ang nga autoridad ay naksilabasan upang makiusyoso at maksismisan. Sina Lina at Rico na mahigpit na binabantayan buong gabi ay dinala sa lugar upang saksihan ang buong proseso. Nang makita nila ang malaking water pump at mgarolyo ang lubit na dinadala tauhan patungo sa lumang balon. Namutla sila na parang naubusan ang dugo. Alam nilang malapit nang bumaksak ang huling telon ang kanilang dula-dulaan. Sa ilalim ng direktang pamumuno ni Major Cruz, sinimulan ang pagsusuri sa balon. Isang industrial water pump ang ibinaba. Umugong ang makina, sinira ang nakabibinging katahimikan. Ang maitim, maburak, at mabahong tubig ay naksimulang isubo palabas. Dumaan ang nga oras, unti-unting bumaba ang level ng tubig sa balon. Lalong tumindi ang amoy ng nabubulok na laman hanggang sa lahat ng naroon ay kinailangan ng magsuot ng face mask. Si Lina ay nanginginig na nakatayo. Ang kanyang nga mata ay nakatutok sa bunganga ang balon na may sukdulang takot. Si Richo naman, kahit sinusubukang maging kalmado, ang mahigpit na pakuyom ng kanyang kamay at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay nagsusumbong ng takot sa kanyang puso nang ang tubig sa balon ay putik na lamang, pinatay ang pum. Isang matapang na rescuer na may kumpletong protective suit at oxygen tank ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang kasamahan sa madilim na balon. Nanahimik ang lahat, daan-daang pares ang mata ang nakatutok sa bunganga ng balon. Makalipas ang ilang minuto, isang tinik ang narinig mula sa ilalim. Bagamat medyo garagal dahil sa maskara, hindi nito naitago ang pagkabigla. Report po, sir. May mga bangkay po dito. Dalawa po. Kahit nahanda para sa pinakamasamang sitwasyon, nang marinig ang salitang dalawang bangkay, hindi napigilan ang lahat na magulantang. Si Jose, ang kapatid na nakatayo di kalayuan, ay napaluhod sa lupa, humagulgol ng buong pait. Si Lina naman, nang marinig ang kumpirmasyon, ay sumigaw na parang nababalif at nawalan ng malay. Agad siyang inasikaso nga babaeng pulis. Ang pag-ahon sa mga bangkay ay naging mahirap at maingat. Ang unang bangkay na inihon ay isang lalaking nasa hustong gulang, nakabalot sa lumang trapal. Kahit na nasa state of advanced decomposition matapos mababad sa tubig ng ilang araw, mula sa damit pantrabaho na suot pa rin, napayak si Jose sa sakit at nakilala itong ang kanyang kapatid si Mario. Ngunit hindi pa tapos ang katatakutan. Nang magpatuloy ang paghahanap sa maitim na putik, iniyahon nila ang ikalawang balutan. Nang buksan ito, isang mas kalunos-lunos na tanawin ang bumungat. Ito ay ang maliit na katawan ni Toto, 13 taong gulang. Walang awang pinatayng salarin maging ang isang inosenteng bata. Ang buong Barangay Paraiso ay nabalot ng pagkabigla at galit. Ang tsismis at bulungan nun ay napalitan na ngayon nga sigaw nga pagmumura at sumpa na nakatutok sa dalawang salarin. Ang kanilang krimen ay lumampas na sa hangganan ng pagiging tao. Nang matakpuan ang nabangkay ng dalawang biktima, ang kaso ay opisyal ng naging double murder. Isang emergency arrest warrant para kina Lina at Rico ang agad na ipinatupad sa crime scene. Sa pagkakataong ito, hindi na sila makakatanggi. Habang dinadala ang dalawang suspek sa provincial headquarters, nagpatuloy ang mas malawak na pagsisiyasat sa crime scene at autopsy. Ang buong bahay ay siniyasat ng forensic expert. Nakahanap sila ng mga bakas ng dugo na pinunasan ngunit naiwansam nga siwang ng tilas sa kusina. Ang isang pambayong kahoy na maayos na nakalagay sa estante ay may kahina-hinalang nga bakas.
Kinumpirma ang detalyadong autopsy ang gapaw ng hinala at nagbigay ng mahahalagang impormasyon. Si Mario ay namatay dahil sa pinsala sa bungo at lesion mula sa sleeping pills. Si Toto naman, ang pinakakawawang biktima, ay namatay dahil sa asphyxiation. May mga pasasaling bata na tugma sa pagkakasakal. Taglay ang dalawang bangkay bilang tahimik ngunit matibay na ebidensya. Alam ni Major Cruz na tapos na ang yuktong paghahanap. Ngayon na ang oras para sa yuktong interrogasyon upang piliting umamin ang dalawang demonyong nagaanyong tao para sa kanilang kasalanang hindi mapapatawad. Ang investigasyon ay lilipat na mula sa paghahanap ng ano at saan patungo sa paglilinaw ang paano at bakit. Matapos makumpleto ang investigasyon sa crime scene at paunang autopsy, may hawak na ang investigador na hindi matututulang siyentipikong ebidensya na ito ay isang planadong double murder. Ang fokus ng investigasyon ngayon ay lumipat sa dalawang interrogation room sa Bulacan Provincial Police Headquarters kung saan sina Lina at Rico ay makahiwalay na masusing tinatanong. Si Rico, na tuso at matigas ang bibig, ay ipinaubaya sa isang team ng mga bihasang investigador. Ngunit tulad ang inaasahan, kahit na ipinaalam na natakpuan na ang dalawang bangkay sa balon na natili siyang matigas. Nakpakita pa siya ang isang malaking pagtatanghal ang pagkagulat at galit. Diyos ko, Toto po ba? Sigaw ni Richo hawak ang kanyang ulo. Sina Mario at Toto, patay sa balon. Sino ang walang pusong gumawa niyan? O baka si Lina ang gumawa. Nagaway sila ang asawa niya ng malakas nung gabing iyon. Naku, ang babaeng iyon. Demonyo, hindi lamang niya itinanggi ang kasalanan, kundi tuso niyang ibinaling ang hinala. Pinalitan ang kanyang sarili mula sa isang suspek tungo sa isang saksi na nagulat sa krimen ng kanyang kalaguyo. Samantala, sa kabilang kwarto, si Major Cruz mismo ang nag-interroga kay Lina. Alam niyang ang babaeng ito, na ang isip ay gulong-gulo at wasak na, ang susi sa paglutas ng kaso. Si Lina ay nakopong tulala. Ang kanyang mata ay walang buhay. Ang pagkabigla sa nakitang pag-ahon sa mga bangkay ay tila kinuha ang lahat ng lakas niya. Hindi nagsimula si Major Cruz sa mga mapanuring tanong. Inilapag niya sa mesa ang litrato mula sa crime scene. Mga litrato ng bangkay ng magama. Pagkatapos, inilapag niya ang autopsy report. Ginang Lina. Nagsimula siya sa isang malalim at malinaw na boses. Lumabas na ang resulta. Ang asawa mong si Mario ay pinukpok sa ulo at nilagyan ng mataas na dosis ng sleeping pills. Ang anak mong si Toto ay sinakal hanggang mamatay. Pareho silang patay bago pa man ihulog sa balon. Ito ay isang planadong pagpatay at may sapat kaming dahilan para maniwala na kayo ni Richo ang may gawa. Hindi nagsalita si Lina. Yumuko lamang at nanginginig ang balikat. May sasabihin pa ako sa iyo, pagpapatuloy ni Major Cruz. Sa aming investigasyon, itinanggi ni Richo ang lahat ng responsibilidad. Sinabi niyang hindi ka niya mahal, na ikaw ang nangakit sa kanya. Sinabi niyang wala siya sa bahay ninyo nung gabi ang krimen. Sinusubukan ka niyang gawing utak at tanging may gawa ang krimeng ito. Naintindihan mo ba? Pinapasan mo ang lahat ng kasalanan habang ang kasabwat mo ay sinusubukang tumakas. Ang salita ng investigador ay parang kutsilyong tumarak ng malalim sa durok na puso ni Lina. Ang pagtataksil ng kanyang kalaguyo na marahil ay nararamdaman na niya ay ngayon kumpirmado na. Ipinakanulo niya ang kanyang asawa para sa lalaking ito. Nasangkot siya sa isang karumal-dumal na krimen para sa kanya. Ngunit ngayon, ito rin ang lalaking walang awang nagtutulak sa kanya sa bangin ng mag-isa. Hindi Toto. Umiling si Lina at biglang humagulgol. Isang iyak nga, sakit at kawalan nga, pag-asa. Sinungaling siya. Ang walang hiyang iyon, gawa niya ang lahat. Siya ang nakudyok sa akin. Kung gayon, sabihin mo sa amin ang totoo, sabi ni Major Cruz. Sabihin mo sa amin kung bakit mo nagawa ang ganitong bagay sa sarili mong asawa at anak. Magsalita ka para matulungan ang sarili mo at para matahimik ang iyong konsensya. Ang huling pader ng depensa sa isip ni Lina ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang dahilan para magtago pa. Amin na po ako. Aminin ko na ang lahat. At nagsimulang dumaloy ang agos ng masasakit at makasalanang alaala. Sinimulan ni Lina ang kanyang kwento. Inamin niyang mabuting tao ang kanyang asawa, masipag, ngunit medyo strikto at makaluma. Hindi marunong maglambing. Ang kanilang
buhay ay naging matabang at puno ng alalahanin sa siya na isang babaeng dating maganda at may pangarap sa mas magandang buhay ay unti-unting nainip at hindi nasiyahan. At pagkatapos ay pumasok sa eksena si Rico. Construction worker din kasama ang asawa niya ngunit ibang-iba. Mambobola siya, magaling mambola at mukhang sanay sa buhay, kuwento ni Lina. Alam niyang nainip ako at malungkot kaya sinimulan niya akong bigyan ng pansin. Detalyadong ikinuwento ni Lina kung paano ginamit ni Richo ang matatamis na salita at maalahaning kilos para unti-unting makuha ang kanyang loob. Binigyan siya nito ang maliliit na regalo, nga bagay na kahit simple ay hindi kailanman ginawa ang kanyang asawa. Naging marupok ako at nahulog sa isang makasalanang relasyon, sabi ni Lina habang umiiyak. Ang kanilang lihim na relasyon ay tumagal ng ilang buwan. Hindi lamang katawan ang habol ni Richo, nakita niya ang pagkakataong angkinin si Lina. Sinimulan niyang lasunin ang isip nito. Palagi niyang sinisiraan ang asawa ko, sabi ni Lina. Sinasabi niyang wala siyang kwenta. Puro trabaho pero hindi pa rin kami mayangat sa buhay. Nakpinta siyang isang maganda at masaganang hinaharap kung kami ang makakasama. Ang salitang iyon ay parang lesson na unti-unting pumasok sa isip ni Lina. Nagsimula niyang tingnan ang kanyang asawa ng may galit at pagkasuklam. Ang kasukdulan ay nang simulang banggitin ni Richo ang pag-alis sa kanyang asawa. Isang hapon, pagpapatuloy ni Lina, pagkatapos naming makita, niyakap niya ako at bumulong. Ano ang ibinulong niya? Tanong ang investigador. Huminga ng malalim si Lina. Ibinulong niya, mahal hirap ka na sa asawa mo. Naawa ako sayo. Kung mawawala lang sana si Mario, makakasama na tayo ng malaya. Alagaan kita, bubuhayin kita ng marangya. Ang salitang demonyo ay sa unay nagdulot ng takot kay Lina. Ngunit sa mahabang gabi ang pek-isip na binalot ang galit sa asawa at ang pangarap na iginuhit ni Richo. Ang ideya ay hindi na naging malayong posibilidad. Ito ay unti-unting naging tanging solusyon. Ang buto ang krimen ay opisyal nang naitanim sa isip ang makasalanang babae. Ang pag-amin ni Lina ay nakpatuloy, dinala ang investigador sa mas malalim na detalye ang masamang plano. Matapos itanim ni Rico ang ideya, sa una ay natakot si Lina. Ngunit si Rico, sa kanyang katusuhan, ay hindi siya pinilit. Ginamit niya ang pasensya, matatamis na salita at pangakong magandang kinabukasan para unti-unting sirain ang huling pagtutol ang kanyang kalaguyo. Palagi niyang sinasabi sa akin, isang tao lang ang mawawala at magbabago na ang buong buhay mo, kuwento ni Lina. Nangako siyang aalagaan ako, mamahalin ang anak ko na parang tunay niyang anak. Sabi niya, tayong dalawa lang ang makakaalam, walang makakahuli sa atin. Unti-unti naniwala si Lina. Ang galit sa asawa at ang pagnanasa sa mas magandang buhay ay tinalo ang kanyang takot. Nang tuluyan ng sumuko si Lina, sinimulan nilang planuhin ang lahat. Si Richo ang nakplano ng bawat hakbang. Ang sabi niya, ang pinakamagandang paraan ay palabasin itong isang aksidente o pakawala, sabi ni Lina. At ang lumang balon sa likod bahay ang perpektong lugar. Sinuri mismo ni Richo ang balon, sinabi niyang malalim ito at matagal nang hindi ginagamit. Itulak lang ang bangkay doon at takpan at walang makakahanap. Para masigurong hindi makakalaban ang biktima, iminungkahi ni Richo ang paggamit ng sleeping pills. Ipinagmalaki niyang makakakuha siyang malakas na uri na walang kulay at amoy. Ang plano nila ay hintayin ang gabi ng weekend, kung kailan ugali ni Mario na uminom ang ilang baso engin pagkatapos ang isang linggong trabaho. Iyon ang perpektong oras para isagawa ang plano. Ilang araw pagkatapos, nagdala si Richo ng isang banik ng diazepam, 10 tableta kay Lina. Inutusan niya akong durugin lahat at ihalo sa bote ng gin, humikbi si Lina. Sabi niya, sa dami niyan, kahit kalabaw ay tutumba. Doon, alam ko nang wala na akong atrasan. Ang kamay na tumanggap ang mga tabletang iyon mula sa kanya, ay ang kamay na rin na ginamit ko para tapusin ang buhay ng pamilya ko. Matapos ang ilang araw ming paghihintay na may takot at kaba, dumating ang pagkakataon sa gabi ang Mayo 19. Ayon kay Lina, umuwi si Mario ng pagod na pagod mula sa construction. Ipinahanda niya ito ng hapunan, kasama ang paborito nitong ulam at inilabas ang boteng ng gin. Uminom ka muna para mawala ang pagod mo,
sabi niya sa isang matamis na boses. Walang kamalay-malay si Mario. Umupo siya at nagsimulang uminom. Habang kumakain si Mario, lihim na ibinuhos ni Lina ang dinurok na sleeping pills sa bote engine. Malakas ang kabok ang kanyang dibdib, natatakot na baka mahuli. Ngunit si Mario, napagod sa mahapong trabaho, ay hindi napansin ang kakaibang kilos ng asawa. Ilang baso lamang ang nainom niya at nagsimula ng tumalap ang malakas na dosis ng gamot. Nahilo siya at bumigat ang natalukap nga mata. Bakit? Parang ang tapang ngenggin ngayon, sabi niya. At pagkatapos ay bumaksak ang kanyang ulo sa mesa, nahulog sa isang mahimbing na tulog na hindi na niya kailanman gigisingan. Tumahimik ang buong bahay. Si Lina ay nakaupo. Nakatingin sa kanyang asawa, ang puso niya ay puno ng makahalong takot, pagsisisi at kakaibang kaba. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ang isang maikling mensahe sa kanyang kalaguyo na naghihintay sa malapit. Isang salita lamang ang mensahe. Ayos na. Ilang minuto lang, isang anino ang tahimik na lumitaw sa pinto. Si Rico. Pumasok siya. Tiningnan ang lalaking walang malay sa mesa at ngumiti ng malagim kay Lina. Dumating na ang oras ng pagpatay. Nang pumasok si Rico sa bahay, hindi siya nakatubili. Tiningnan niya si Mario na walang malay at sinanyasan si Lina. Pumasok siya sa kusina, kinuha ang pambayong kahoy at tinulungan si Lina na buhatin ang walang buhay na katawan ni Mario papasok sa silid tulugan. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas malagim na trahedya ang naganap. Bumukas ang pinto ang kabilang kwarto. Si Toto, na marahil ay nagising sa ingay, ay lumabas. Napahinto ang bata nang makita ang kanyang ina kasama si Tito Rico na nakatayo sa tabi ang kanyang amang nakahandusay. Masyadong bata ang bata para maintindihan ang lahat, ngunit sinabi sa kanya ang kanyang instinct na may isang napakasamang nangyayari. Ang di inaasahang paglitaw ang bata ay ikinagulat ni Lina at Rico. Ngunit si Rico, na may likas na kabangisan, ay mabilis na nakabawi. Alam niya agad ang panganib. Nakita niya tayo, ungol ni Rico. Sa kanyang pagpanik, itinaas niya ang pambayong kahoy at buong lakas na ipinukpok sa laikot ng ulo ni Mario. Isang nakapangingilabot na tunog ang narinig nang makita ang kanyang ama na pinapatay sa kanyang harapan. Sa wakas ay nakasigaw si Toto. Tatay, ang sigaw na iyon ang naging hatol sa kanyang sariling buhay. Lumingon si Rico kay Lina, ang kanyang mamata ay nag-apoy sa kalupitan. Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay. Hindi, sigaw ni Lina. Sumugot para yakapin ang kanyang anak. Parang awa mo na. Anak ko yan. Tumahimik ka, sigaw ni Rico. Itinulak si Lina sa sahig. Nakita niya ang lahat. Gusto mo bang mabulok tayong dalawa sa kulungan? Pagkasabi nito, sinugot niya si Toto. Sinubukan ang bata na tumakbo ngunit nahawakan siya. Tinakpan ni Rico ng isang kamay ang bibig niya. Bata habang ang isa naman ay mariing sumasakal sa lake nito. Nakpumigla si Toto, ang kanyang mata ay ng lalaki, nakatingin sa kanyang ina na may pagsusumamo. Si Lina, na nakahandusay sa sahig, ay paralisado sa takot habang pinapanot ang kanyang anak na pinapatay. Sa loop lamang ang ilang minuto, natapos ang pagpupumiglas ni Toto. Sa maliit na bahay mayroon ng dalawang bangkay. Ang bangkay ng asawa at ng anak. Si Lina ay nakaupo sa gitna ng bangkay tulala. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang kaluluwa ay namatay na rin kasama ang kanyang anak. Pagkatapos sa katahimikan ng gabi, binuhat ng dalawang salarin ang dalawang walang buhay na katawan palabas. Itinulak sa malalim na balon at ibinaon ang kanilang krimen sa kadiliman magpakailanman. Natapos ang nakapangingilabot na pag-amin ni Lina. Sumupsop siya sa mesa. Nanginginig ang katawan, wala ng lakas. Hawak na ang investigador ang kumpletong larawan ng krimen. Gamit ang pirmadong confession ni Lina, mayroon na silang pinakamatibay na sandata para sirain ang katigasan ng ulo ni Rico. Nang harapin ang detalyadong salaysay ang kanyang kalaguyo at ang hindi matututulang forensic evidence, sa wakas ay nalaman ang tusong lalaki na wala na siyang takas. Yumuko siya at inamin ang lahat ng akusasyon. Bagamat patuloy pa rin niyang sinisubukang ibigay ang mas malaking responsibilidad kay Lina. Sa pag-amin ng dalawang salarin, natapos ang investigasyon. Isinagawa ang crime reenactment.
Mabilis na tinapos ang pulisya ng bulacan ang investigasyon at isinampa ang kaso sa piskalya. Ang kasong ito ay yumanik sa lipunan. Ang kalupitan ng krimen, lalo na ang walang awang pagpatay sa sariling anak para lamang pagtakpan ang isang kasalanan, ay lumampas sa hangganan ng pagiging tao. Ipinasa ang kaso sa korte, handa ng igawat ang hustisya. Para sa isang krimen ganito kalala na yumurak sa batas, moralidad at sa sagradong pagmamahal ng isang ina, walang anumang awa ang nararapat. Ang landas na haharapin ng dalawang salarin ay naitakda na. Si Richo, ang utak na gumamit na matatamis na salita para linlangin ang kanyang kalaguyo at siyang walang awang pumatay sa dalawang inosenteng buhay, ay tatanggap nga ng isang parusa na nararapat sa kanyang krimen, parusang kamatayan. Si Lina naman, ang babaeng ipinakanulo ang kanyang asawa dahil sa pagnanasa, nakipagsabuatan sa pagpatay, at sa huli ay nanut at nakipagtulungan sa walang awang pagpaslang sa sarili niyang anak. Kahit na umamin, ay hindi makakaiwas sa pinakamabigat na parusang batas. Ang kanyang krimen ay hindi mapapatawad. Ang parusa para sa kanya ay parusang kamatayan din. Dalawang sentensyang kamatayan ang hindi maiwasang konklusyon para sa isang makasalanang pag-ugali na nagsimula sa hindi pagkontento at isang relasyon sa labas ng kasal. Ang kasong ito ay isang mahal at masakit na aral tungkol sa pagbagsak ng moralidad ng tao. Ipinapakita nito kung paano ang isang maliit na lamat sa buhay mag-asawa mula sa isang kasinunggalingan at lihim na pakikipagtakpo ay maaring lumaki at maging isang halimaw na handang lamunin ang lahat. Ang trahedya ay hindi nagsimula sa balon, kundi sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Hindi ito nagsimula sa sleeping pills, kundi sa makamandak na matatamis na salita nga isang pangatlong tao. At hindi ito nagtapos sa dalawang bangkay lamang, kundi sa tuluyang pagkasira ang maraming buhay at kinabukasan. Ang lumang balon sa Barangay Paraiso ay tatabunan, ngunit ang kwento ng trahedya nito ay mananatiling isang masakit na aral magpakailanman. Huwag maliitin ang mapanirang kapangyarihan ng pagtataksil. Dahil kapag itinanim mo ang buto nito, ang aanihin mo ay hindi lamang luha, kundi dugo at isang trahedyang hindi na may babalik pa.